Magandang araw sa ating lahat. It's a privilege to join the fellowship today. Ang atin pong pag-aaralan ay tatawagin po nating effective prayer that gets results. Effective prayer that gets results. At ito ay matatagpuan natin, ang text natin ay makikita natin sa Matthew 21 verse 22. Sabi rito po, no? And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. So Matthew 21 verse 22. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. So dito po, ang background po nito ay isang araw po nagutom ang Panginoong Jesus, maaga po siya, no, na pumunta sa templo. At habang siya po ay papunta sa templo ay nakakita po siya doon ng fig tree. Yung fig tree, nilapitan niya po ito. At nakita naman niya nung siya ay naghanap ng prutas nito, wala po siyang nakita. So ito po ang sabi ng Panginoon sa iyo. Ng Panginoon rather doon sa puno, sabi niya, no, hindi ka na mamumunga kailanman. You will no longer bear fruit. Yun ang sabi ng Panginoon. At agad natuyo po yung puno na yon. At pagbalik po nila, galing na po sa templo, kasama po niya yung mga disipulo niya, nakita po ng mga disipulo na natuyo kaagad yung puno. So, dito nagtaka sila at nagtanong sila sa Panginoon na bakit naging gano'n na biglang natuyo yung puno, salita lamang ng Panginoon. At yun na nga ang binanggit ng Panginoon sa kanila. Whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Anumang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin ng may pananampalataya, ay matatanggap ninyo. Kaya sigurado po ako na ang bawat sa atin, naghahanap tayo ng resulta sa ating mga panalangin. Nais natin na yung mga panalangin natin sa Panginoon nagkakaroon ng katuparan, nagkakaroon ng katugunan. At mayroon pong prinsipyo na tinuro sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng verse na ito. Kaya po ng laws of nature, meron din pong mga batas o prinsipyo sa pananalangin. Hindi yung basta manalangin ka para ka na lang sumuntok sa hangin o sumuntok sa buwan. Bigyan tayo ng Panginoon nang magkaroon tayo ng kasiguraduhan na tutugon siya sa mga panalangin ito. So ngayong araw po nito, magbibigay po ako ng tatlong kaparaanan or prinsipyo or susi sa effective prayer. Prayer that gets result. Number 1 po ay, we have to honor the Lord by being with Him alone. We have to honor the Lord by being with Him alone. At ang verse po natin ay makikita natin sa Matthew verse 6, sabi niya po, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward openly. So dito po, tayo po ay binibigyan ng idea ng Panginoon na kailangan when we pray, meron tayong private moment with God. Maganda po yung ganitong pagsasama-sama, corporate prayer, pag-attend ng mga morning prayer, ng Friday prayer meeting, ng mga fellowship, ng mga gathering. Pero ito po yung pangunahin na binigay sa atin ng Panginoon. Siya mismo ay He takes time to be with His Father alone. And by doing this, we honor the Lord. Kailangan po talaga natin ng hindi lang po private, kundi quality time with the Lord. Kasi meron po tayong tinatawag na divine communion. It is a sacred moment of being with the Lord. At during this time, dapat meron tayong undivided heart, undivided attention. Yun yung laging sinasabi sa atin ng ating minamahal na Senior Pastor Bishop Dave, no? Meron tayo dapat undivided heart when we come before the Lord. Meron din po kasing tinatawag na divine communion, that is communing with the Lord. At meron din po tinatawag na human communion. Ito naman po yung lagi natin pakikipagniig sa mga tao. Ang divine communion po at ang human communion ay hindi pwedeng magsama, no?
when we want to have effective prayer, mas mainam po na yung divine communion ay communion lang with the Lord. It is the time na hindi tayo galaw ng galaw. Ang ating isip pag nagpre-pray tayo ay it wanders, no? Lumalayag yung ating mga kaisipan. Kasi halimbawa po, tayo ay, sige, mag-prayer na ako, no? Tapos ang gagawin mo, may telepono, nag-ring yung telepono, sasagutin mo kaagad. O kaya, laging yung, pag nagpre-pray tayo, nag-iisip tayo ng, ay, hindi pa pala ako may gagawin pa pala ako, maglalaba pa pala ako, yung asikasuhin ko pa yung sa ministry, kahit sa ministry, no? Ang pinakamainam ay we have a divine communion with the Lord. And during this time, ano po yung ginagawa natin? Ang una po ay we recognize who the Lord is. We have to adore Him, worship Him, bless Him, thank Him, na bago pa tayo humingi sa Panginoon ng kahilingan natin. Alam na kasi niya yun, no? Ang pinakamainam ay unahin muna natin at tingnan natin na napakabuti ng Diyos, napakalaki ng Panginoon, napaka-faithful ng Panginoon. And also during this time, tayo din po ay nag-worship sa Panginoon because God inhabits the praises of His people. Mainam po na when we come during services ay nag-worship tayo sa Lord, pero sinusundan lang kasi natin yung worship leader eh. During this moment of divine communion, honoring the Lord in His presence, nag-worship tayo nang galing sa puso na lang natin. And during this time, yung Shekinah glory na tinatawag, yung glory ng Panginoon, no, bumababa siya during the praise and worship, no? Kasi nga, He inhabits the praises of His people. Yung Shekinah glory na tinatawag, yun po yung panahon na bumaba ang presensya ng Panginoon doon sa tabernacle ni Moses. And when we come to the Lord with Shekinah glory coming down, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Kaya nga po pag nag-worship ka na mag-isa mo, umiiyak ka, hindi mo malaman, talagang damang-dama mo yung pag-ibig ng Panginoon. Damang-dama mo yung presensya ng Panginoon. Although visibly wala siya, pero you know in your heart that the presence of the Lord is there because we begin to worship the Lord. Walang nakakakita sa atin, tayo lang at ang Panginoon. And when we do that, we touch His heart, and anything that we need, anything that we request of the Lord, gaya ng sinabi sa Matthew 21:22, ay ipagkakaloob niya. So number 1, we have to honor the Lord by being alone with Him. Number 2, medyo mabilis lamang po tayo, no? Kasi po tayo po ay time limited. So number 2 is, in order for us to receive answer to our prayers and we get results effectively, we have to know His will. We have to know His will. Nakita po natin yan sa 1 John 5 verses 14 to 15. This is a familiar verse, I know. This is what the verse says. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, so there's the word again, whatever, no? Whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. So, malinaw po nito sa verse na to, how can we know the will of God? So, we know the will of God through the scriptures. The will of the Lord is revealed through His word. So it is important po na we have to read, we have to memorize, we have to meditate the Word of God. Yan po ang ating weakness ng mga Assemblies of God. Ano po? Medyo kulang po tayo sa pag-memorize ng verse. Although alam po natin kung minsan, pero yung parang we do not know where to find it, no? Kaya nga po importante that we have to know the will of God through His Word. And with this, we have to align our will with the will of God. We have to align our will, our prayer request to the will of God. Ilinya po natin o ihanay natin yung ating mga prayer request, yung kalooban natin doon sa kalooban ng ating Panginoon. So, paano po nangyayari yun? Ano po pong ibig sabihin ng alignment to His will? Ano po? Halimbawa po, ito po yung will ni Lord. At ito po yung will natin. No? Nakikita po natin kung minsan taliwas na po yan. Taliwas na po siya doon sa kalooban ng Panginoon.
At sabi po ni Gamaliel doon po sa Book of Acts na we might find ourselves fighting against God. So, napaka-importante po na align natin yung will natin sa will ng Panginoon. So, paano naman po mangyayari yon? For illustration purposes, ganito naman po yan. Halimbawa, ito po yung will ni Lord, i-align po natin yung will natin sa will niya. So, wala pong wala pong cross na or coming against the will of the Lord. Magiging smooth po yan kasi kung saan pupunta si Lord, doon tayo. Kung dito naman po sa kabila, doon po tayo. And with this, we keep on praying, because kung alam po natin na will ni Lord yung pinag-pray natin, kahit wala pa po siya doon, wala pang na tayong natatanggap, kahit na matagal pa yan, we have to keep on praying, basta alam natin naka-align tayo sa will ng Lord, and because we know with God all things are possible. Yun po yung una natin kanina, we have to honor the Lord by being alone with God, and number 2 is we have to know His will through His word or through the scripture. And lastly po, in order for us to be in alignment with Matthew 21 verse 22, it says here po that we have to have faith quickened by the Lord Holy Spirit. We have to have faith quickened by the Lord Holy Spirit. Ito po ay nasa Matthew 8:26 at 27 na rin po, sabi niya rito, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray as we should. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Tapos sabi niya po dito, now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. So, very clear po dito sa ating binasang verse that we need the Lord Holy Spirit in prayer. Kasi siya po yung nakakaalam ng deep things of the Lord. Siya po yung nakakaalam kung ano ba yung nais ng Panginoon para sa atin. And we know, sabi po ng Jeremiah 29:11, no? That the plan of the Lord for us is good. It is not to harm us, but to give us a good future. So, yung faith po natin, it must be the faith that is quickened by the Lord Holy Spirit. Yung pong pananampalataya na alam natin na nilinis na tayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, na tayo po ay sanctified na, tayo ay mga anak na ng Panginoon, at malaya tayong magkakaroon ng makalapit sa Panginoon. And with this po, when we pray to the Lord, quickened by the Lord Holy Spirit, meron tinatawag na we are storing up substance of prayer. Yung pong panalangin na sinabi natin sa Panginoon, hindi po siya visible, sinalita lang natin. Sa Revelation po, sa Book of Revelation, makikita po natin na iniipon pala ito ng anghel ng Diyos, at ito ay nilalagay niya sa isang sensor. Tapos, ito po ay inaalay nila sa Panginoon. Nagkakaroon siya ng insenso at it comes before the throne of God. Pagka naiipon po ito, nagkakaroon po ng substance, and the invisible na prayer request natin, bumababa po ito visibly through answered prayers. Amen po? So, in conclusion po, ang Panginoon po ay nais niya pong tumugon ng mga panalangin. Kaya nga po binigyan niya tayo ng guidelines sa Matthew 21:22 na sabi niya po, whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Ano man ang hilingin mo sa Diyos sa panalangin ng may pananampalataya ay matatanggap mo. So ito na po, ulitin po natin in summary, ulitin po natin the 3 principles that we can derive or follow in order for us to receive Matthew 21:22. Sabi po niya, we have to honor the Lord by being alone with God. We have to know His will through the scriptures, and we have to have the faith quickened by the Lord Holy Spirit so that we will be aligned to the will of God, and we will receive substance to our prayer. At ito pong panahon na ito, masigit po nating kailangan na manalangin po ng manalangin. Dahil alam naman po natin ang ating panahon ay nasa end times na po tayo. At dito po nagtatapos ang ating
maiksing devotion this day, and to God be the glory.